mga balita ngayong tanghali. Concession agreement para sa NAIA Public-Private Partnership Project nilagdaan na. Anim na 73 Pilipinong nakatakdang i-repatriate sa gitna ng tumitinding gulo sa Haiti. Department of Foreign Affairs tinutulan ang mga bagong pahayag ng China kontra Pilipinas. Dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Philippine Drug Enforcement Agency nagbabala sa e-cigarettes o vape na maaaring nagtataglay ng cannabis oil. PSA at Department of Education pinag-iingat ang publiko laban sa mga kumakalat na peking post sa social media. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 18, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nakauwi na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang working visit sa Germany at state visit sa Czech Republic. Kabilang sa iniulat ng Pangulo ang nakuha niyang pamumuhunan mula sa mga foreign businessmen. Narito ang report ni Nel Maribohok. Kabuang 4 na bilyon dolyar o mahigit 200 billion pesos ang nakuhang pamumuhunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang pagbisita sa Berlin at Prague. Sa kanyang arrival speech, sinabi ni Pangulong Marcos na ang pamumuhunan ay galing sa iba't ibang mahalagang sektor tulad ng sa enerhiya at agrikultura. Glad to announce that my German visit resulted in business agreements for projects with an aggregate value of $4 billion in the sectors of renewable energy, manufacturing, healthcare, innovation and startups, IT BPM, minerals processing, agriculture, and aerospace. Ayon kay PBBM, matagumpay ang kanyang pakikipagpulong sa aviation company la Lufthansa na planong magtayo ng hangar sa Clark at nagkakahalaga ito ng 8 billion pesos. Sa kanyang pagbisita sa Berlin, binigyan din ni PBBM ang pagnanasa ng Pilipinas na maisulong ang renewable energy. I emphasize the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. Chancellor Scholz also remarked on the crucial role of our overseas Filipino workers in Germany. Bukod sa pamumuhunan, lumagda ang Pilipinas ng magkahiwalay na labor agreements sa Germany at Czech Republic. Ayon sa Presidential Communications Office, aabot sa 35,000 na Pilipino ang nasa Germany, samantalang sa Czech Republic ay aabot sa 7,000 Pinoy. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaigting ang pagtutulungan ng Pilipinas sa Czech Republic upang protektahan ng mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Kaugnay nito, lumagda din sa joint communique ang dalawang bansa. Narito ang report ni Val Onie. Upang maprotektahan at matiyak ang kapakanan ng mga OFW sa Czech Republic, ipinahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. na papaigtingin ng gobyerno ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Czech Republic sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW. Sa pahayag ng Pangulo sa Filipino community bago umalis sa Czech noong Biyernes, sinabi nitong pagtitibayin ang sistema para maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFWs. Inimbitahan ko ang ating mga kaibigang Tseko na lalong pagtibayin ang kanilang sistema para na protektahan ang karapatan at kapakanan ng ating mga OFW at iba pang foreign workers dito sa bansa sa pamamagitan ng pagtaguyod ng formal na kasunduan sa labor. Inanunsyo din ni Pangulong Marcos ang matagumpay na paglagda sa Joint Communique on Labor Consultations Mechanism sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic na naglalayong magtatag ng isang sistema upang talakayin ang mga larangang may mutual interest, kabilang na ang wastong pamamaraan ng pag-iimpleyo sa mga Pilipino sa Central Europe. Bukod rito, ang Joint Communique ay lubos na pabor sa mga Pilipinong nagtatrabaho na sa Czech Republic, gayon din sa mga nagbabalak na pumasok sa labor market nito. Dagdag ng Pangulo, ang pamahalaan ay nagsusumikap
na mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga mamamayan nito sa ilalim ng kampanya ng administrasyon na Bagong Pilipinas. At ipinangako na lalong pagagandahin at palalaguin ng ating ekonomiya dahil ito ay karapatan ng bawat Pilipino. Ipinapangako ko po sa inyo na sisikapin pa natin na lalong pagandahin at palaguin ang ating ekonomiya dahil ito ay karapatan ng bawat Pilipino. At kayo, aking mga kababayan, ay nagsisilbing inspirasyon. Kayo ang inspirasyon namin na mga taga-gobyerno upang ipagpatuloy ang aming ginagawa, ang aming trabaho. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng ekonomiya ng Pilipinas ay muling bumabangon matapos ang mga epekto ng pandemya. Lumago ng 5.6% noong nakarang taon ang Gross Domestic Product or GDP ng Pilipinas at mas mataas pa ito sa karatig bansa sa Asia tulad ng China, Vietnam at Malaysia. Val Onya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagdaan na ngayong araw sa Malacanang ang concession agreement sa pagitan ng Department of Transportation at private firms para sa rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mula sa Malacanang, ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano-ano ba ang mga nilalaman nitong concession agreement para sa NAIA? Yes, Ella, sa ilalim ng concession agreement na nilagdaan ng Department of Transportation at San Miguel Corporation o SMC, isasagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kanina, sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa agreement sa Malacanang. 15 years at maaaring mapalawig ng hanggang 25 years ang concession at ang proyekto ay nagkakahalaga ng nasa 122 billion pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang may tutulong ng PPP project concession agreement upang mas mapabuti ang serbisyo ng NAIA at maiwasan ang mga problema at aberya na naranasan noon ng mga pasahero. More damaging than the occasionally unflattering headlines are the inconveniences that many of its passengers undergo daily. It also affects our economy greatly. The postponed improvement of the airport has resulted in delayed and reduced number of flights. So due to insufficient flights, visitor arrivals have suffered. Ang SMC SAP and Company Consortium ang nanalo sa bidding para sa contract to operate at mag-maintain ng NAIA. Sa ilalim ng kontrol ng SMC, inaasahan na tataas ang passenger capacity ng NAIA sa nasa 62 million kada taon at ito ay nangangailangan ng pamumuhunan sa bagong equipment at expansion ng pasilidad. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Dahil magandang balita ito, no, dahil magkakaroon na ng rehabilitasyon ang NAIA. Para matanggal naman tayo dun sa tinatawag na worst airport sa Asia. So ngayon ang tanong ko, kailan ito mauumpisahan? Ella, batay dun sa naging interview kay Ramon Ang ay this year magkakaroon na agad ito ng epekto and then target nila within 3 years ay magkaroon din ng bagong terminal na inaasahan na magdadagdag ng kapasidad sa mga pasahero. At yun nga ang sinabi niya na ito ay magiging epektibo agad at a-actionan agad nila yung mga nakikitang problema ngayon sa NAIA terminals. Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at isa na ngayong ganap na batas ang Philippine Salt Industry Development Act. Layo ng batas na lalo pang palakasin at muling pasiglahin ang industriya ng pag-aasin sa Pilipinas. Nakapaloob dito ang pagbibigay ng mga makabagong teknolohiya, research at financial assistance upang suportahan ang mga mag-aasin. Tutulungan din ang mga ito sa pamamagitan ng production, marketing at iba pang support services upang maabot ang pagiging self-sufficient ng bansa at maging exporter ng asin ang Pilipinas.
Target ng mababang kapulungan ng Kongreso na maaprubahan ngayong linggo ang resolution of both houses number 7 o ang economic charter change. Hanggang sa Miyerkules na lamang, March 20, ang sesyon ng House of Representatives, habang sa March 23 naman ang simula ng congressional break. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ilan ba ang kinakailangang boto para maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang economic chacha? Ella, 3/4 ng 300 plus congressmen and congresswomen ang kinakailangang bumoto ng pabor sa resolution of both houses number 7 o RBH 7. Ibig sabihin, 231 ang kinakailangang mag-yes sa pamagitan ng nominal voting upang maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang measure. Inaasahan itong gawin sa Miyerkules, March 20, ang huling araw ng plenary session ng Kamara bago ang congressional break sa March 23. Layo ng panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution na nakatuon ito sa pagluluwag ng foreign ownership sa public utilities, education at advertising. Batay kay House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe, pagkatapos maipasa sa Kamara, isusumite nila ito sa Commission on Elections o COMELEC. Samantalang si Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales, binanggit na hihintayin muna nilang maipasa ang bersyon ng economic chacha ng Senado. Giit naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, wala pang pinal na desisyon ang House leadership kaugnay nito. Subalit sa congressional break, may pagkakataon anya ang House at Senate leaders na magpulong upang pag-usapan kung ano-ano ba yung susunod na hakbang ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue ng economic chacha. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, may 3 pang pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes ang Senado sa resolution of both houses number 6 o economic chacha version ng Senado bago ito maisalang sa plenaryo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nasa 63 Pilipino ang nakatakdang repatriate dahil sa tumitinding gulo sa bansang Haiti. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hansel Leo Cacdac, inaprubahan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang rekomendasyon na ideklara ang Alert Level 3 sa bansang Haiti. Sa pagtataas nito sa ikatlong antas ay hudyat din ng pag-uumpisa ng voluntary repatriation phase. Dagdag ni OIC Cacdac, naghahanap na ang kagawaran ng paraan kung paano isasagawa ang repatriation dahil walang mga flight na nagmumula sa Haiti. Hindi naman pinapayuhan ang paglaland travel patungong Port-au-Prince na kapitolyo ng bansa dahil sa tumitinding karahasan. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang Pilipino na naapektuhan o nasaktan sa nagpapatuloy na security crisis sa Haiti. Mariing tinutulan ng Department of Foreign Affairs ang bagong pahayag ng China kaugnay sa umano'y kanilang historic right sa South China Sea. Sa inilabas na pahayag ng DFA, sinabi nito na wala itong basehan. Iginiit ng kagawaran na matagal nang may karapatan ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc at iba pang lugar sa Kalayaan Island Group. Sa katunayan, panahon pa anya ng mga Kastila nang natukoy itong bahagi ng Pilipinas. Pinagtibay na rin anya ito sa 2016 arbitral ruling na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa huli, inudyukan ng Pilipinas ang China na pag-isipan muli ang mga walang basehang pahayag. Hindi na umano na pag-aralan pang mabuti ng Department of Agriculture ang listahan ng mga tauhan ng National Food Authority na isinasangkot sa maanumalyang pagbebenta ng imbak na bigas. Ayon kay Secretary Francisco Tiu Laurel, agad nila itong ipinasa sa Ombudsman na siya namang naging batayan ng agarang pagpapatupad ng suspensyon. Mula sa Caloocan City, narito ang ulat ni Jed Neresina live. Jed, ano yung paliwanag ni Secretary Laurel kung bakit hindi na nila ito na-validate bago nila isinumite sa Ombudsman?
Yes, aga paliwanag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi na nga nila nabusisi o naberipika ang listahan ng mga opisyal at empleyado ng National Food Authority o NFA na sinuspinde ng Office of the Ombudsman. Katwiran ni Laurel, agad nilang pinadala sa Ombudsman ng listahan sa pagtitiwalang updated ito at dahil sa pagmamadali na ring maibigay ito. Ang isinumiteng listahan ay ang pinagbasehan ng Ombudsman para kawan ng preventive suspension ang 141 tauhan ng NFA na kasama ang NFA Administrator na si Roderico Bioco. Bukod sa paliwanag na ito, nagpasalamat naman si Secretary Laurel kay Ombudsman Samuel Martires sa paglift ng suspension ng 23 empleyado ng NFA. Umaasa siya na mas marami pang empleyado ng NFA ang malip ang suspension nang sa ganon ay hindi na rin maapektuhan ang operasyon ng ahensya. Ngayon aga, pinaiimbestigahan na rin ni Justice Martires kung sino ang nasa likod ng nasabing palpak na listahan kung saan may patay na at retiradong empleyado ang kasama pa sa suspensyon. Yan muna ang update. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Jed Naresina. Roundup Balita. Magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, March 19. Sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 10 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang may 10 sentimo rin na taas presyo ang kada litro ng gasolina. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Pinag-iingat ngayon ng Department of Education ang publiko laban sa fake DepEd scholarship post na kumakalat sa social media. Ayon sa DepEd, walang katotohanan ang nasabing post na iligal na gumagamit ng DepEd seal at larawan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Pinayuhan ng DepEd ang mga magulang at mga guardian na huwag magbibigay ng school information at identification ng mga estudyante sa mga ganitong klase ng post upang hindi makompromiso ang kanilang seguridad. Inihikayat ng DepEd ang lahat na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ang mga ganitong klase ng maling impormasyon. Nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa publiko na mag-ingat laban sa peking post na kumakalat ngayon sa social media tungkol sa umano'y cash assistance kapalit ng pagre-register sa Philippine Identification System o pagkakaroon ng National ID. Paglilinaw ng PSA, ang pagrerehistro sa PhilSys o ang pagkakaroon ng National ID ay hindi otomatikong nangangahulugan na kwalipikado ang isang individual na tumanggap ng cash benefits mula sa pamahalaan gaya ng social protection programs. Bagaman pwedeng ipresenta ang National ID o ePhilID bilang proof of identity, kabilang na ang pag-a-apply sa mga ayuda ng pamahalaan. May mga regulasyon pa rin na kinakailangan sundin para rito mula sa mga ahensya ng gobyerno. Muli namang nagpaalala ang PSA sa publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga post na nakikita sa social media. Iwasan din na i-click at magbigay ng masiselang impormasyon sa mga kaduda-dudang link upang hindi mabiktima ng mga manloloko. Patay ang 4 na sundalo matapos na tambangan ng mga armadong grupo sa barangay Tuwayan 1, Datu Hofer, Maguindanao del Sur, dakong alas 10 ng umaga kahapon, March 17. Base sa report ng pulisya, sakay ng multicab ang 4 na sundalo at pabalik na sana ng kanilang detachment nang i-ambush ng mga hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyah. Agad na tumakas ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap na ng mga otoridad. Dinala pa sa ospital ang 4 na sundalo, subalit idiniklara ang mga ito na dead on arrival. Kinundi na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangyayari at iginiit na lalo lamang dapat paigtingin ang pagsawata ng gobyerno sa lahat ng uri ng terorismo. Tiniyak naman ng Pangulo na mabibigyang hustisya ang pagkamatay ng 4 na sundalo at ipinag-utos rin ang pag-aabot ng tulong sa naulila nilang pamilya.
Samantala, mariin ring kinondena ng Philippine Army ang nangyaring ambush sa 4 na sundalo sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na opisyal at community leaders sa lugar upang mapanatili ang seguridad doon. Dahil sa pangyayari, tiniyak ng Philippine Army na lalo pa nilang palalakasin ang laban kontra terorismo at siniguro na papapanagutin ang mga suspect na nasa likod ng pananambang. Nagpaabot rin ang mga ito ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng 4 na bayaning sundalo. Tinuligsa ni Makabayan Black Lawmaker, House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, si Vice President Sara Duterte dahil sa pagdepensa kay Apollo Kibuloy. Samantala, epektibo na ngayong araw, March 18, ang contempt order ng Kamara laban sa kontrobersyal na Davao-based religious leader. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tila masamang ehemplo. Ganito kung ituring ni Makabayang Black Lawmaker, House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos magpahayag ng suporta ang Vice Presidente kay Apollo Kibuloy at igiit na hindi makatarungan ang mga akusasyong ibinabato laban dito. Tanong ng mambabatas, hindi ba batid ng Vice Presidente ang patong-patong na kaso na kinakaharap ni Apollo Kibuloy? Dagdag pa nito, parang napakasamang ehemplo umano ang pinapakita ni Vice President Duterte dahil sa pagtatanggol sa controversial na religious leader. Nahaharap si Kibuloy sa reklamong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling sa Estados Unidos. Dinidinig naman sa Senado ang sari-saring aligasyon laban kay Kibuloy at religious group na pinamumunuan nito gaya ng pagiging sangkot umano sa large-scale human trafficking, rape, sexual abuse, karahasan at child abuse. Samantalang sa Kamara, isinusulong ang pagbawi sa prangkisa ng Sunshine Media Network International kung saan honorary chairperson si Kibuloy dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Panawagan ni Congresswoman Castro kay VP Duterte, sana ay maging ehemplo ito lalo na at kalihim siya ng Department of Education. Mas mainam din kung papayuhan nito si Kibuloy na harapin ang mga kasong kinakaharap sa loob at labas ng bansa. Wala pang tugon si Vice President Duterte kaugnay ng mga pahayag ng kongresista. Samantala, ngayong araw ng Lunes, March 18, epektibo na ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban kay Kibuloy. Ayon sa Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, maaari ng dakpi ng House Sergeant at Arms si Kibuloy. Pinatawan ng contempt si Kibuloy dahil sa pagtangging dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bilang patakaran, sinumang individual na pinatawan ng contempt ng House of Representatives ilalagay sa isang detention facility malapit sa South Gate ng Batasan Complex sa Quezon City. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na inimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang issue ng pagkamatay ni dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta na isa sa pangunahing akusado sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percy Lapid. Nakakuha na ang NBI ng larawan at fingerprints nito. Narito ang report ni Dante Amento. Agad na ipinag-utos ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalim na investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni Ricardo Zulueta. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, pinag-aaralan pa kung gaano katotoo ang report at hinihintay lang ng kagawaran ang ulat ng NBI hinggil dito. Si Zulueta ay dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections o Bucor at sinasabing sangkot sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid kung saan itinurong utak si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Samantala, kinumpirma ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na nakakuha na ang NBI ng larawan at fingerprints sa sinasabing labi ni Zulueta sa pahintulot ng kanyang asawa. Nauna nang hiniling ng pamilya ni Percy Lapid na isailalim sa independent autopsy ang labi ni Zulueta.
Si Zulueta ay ilang buwan nang wanted sa batas at mayroon na ring patong sa ulo na 1 milyong piso kaugnay sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga mahilig gumamit ng vape. Ito'y patapos na makakumpiska ang PDEA ng mga cannabis oil na inilalagay sa e-cigarettes. Mula sa Camp Crame, ang detalye ihatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano ang babala ng PNP sa mga mahilig gumamit ng e-cigarettes o vape? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagpahayag na ng pagkabahala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagtaas ng kaso ng paggamit ng marijuana-laced electronic cigarettes o yung mas kilala sa tawag na vape. Ito'y base na rin sa mga nakukuha nilang cannabis oil sa kanilang mga operasyon kontra illegal na droga. Kabilang nila dito ang nakumpiska nila sa Taguig na bukod sa marijuana kush ay nakakuha din sila ng cannabis oil at nakakumpiska din sila ng mga vaping devices na nagkakahalaga ng 842,000 pesos. Noong nakaraang linggo, 18 balikbayan boxes naman na naglalaman ng cannabis oil ang nakalagay sa e-cigarettes na nagkakahalaga naman ng 337 million pesos ang nakumpiska ng PDEA at Bureau of Customs sa Port of Manila. Base sa pahayag ng PDEA, Aga, ang pagkakakumpiska ng mga cannabis oil papasok ng bansa ay indikasyon na mataas ang demand nito dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan, hinigpitan na ng PDEA ang pagbabantay sa mga vape store upang hindi malusutan ng cannabis oil. Nanawagan din Aga ang PDEA sa mga kinauukulan na magkaroon ng tighter measures laban sa pag-i-import at pagbebenta ng vape sa bansa. Aga? Lea, sa ulat ng PDEA, meron na bang nahuli na gumagamit nitong cannabis oil dito sa e-vape? Ang ating sa record ng PNP, Aga, hindi sa PDEA, meron silang mga nahuhuli na lumalabag doon sa Executive Order 26. Ito yung pagsisigarilyo sa pampublikong lugar at saka yung lumalabag din sa Republic Act 11900 ay marami minor 573. Hindi ito nakaano lang doon sa vape, Aga, ito ay kasama na rin yung mga ordinaryong sigarilyo. Ang minor dyan ay 573 na at ang iniimbestigahan na, Aga, ay itinurn over na sa korte ay nasa 76 na. Yung under custody ay nasa 738 at marami din ang mga adult na nahuhuli din. Ito, Aga, ay nasa 2,278 na. Yan ay bunsod ng mga operasyon na isinagawa ng Philippine National Police. Sa total, Aga, ang minor violators ay umabot na sa 6,714 at yan ay mula noong May 1 hanggang December 31, 2023. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Pansamantalang nananatili sa evacuation center muna sa ngayon ang nasa 18 pamilya matapos na sumiklab ang sunog sa barangay Alabang, Muntinlupa City kahapon. Narito ang report ni Benedict Samson. Bandang alas 4:49 ng umaga noong Linggo, March 17, nang rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP sa nangyaring sunog sa Mariategui Compound, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Kaagad na idineklara ang first alarm kung 4:52 AM at bandang 7:22 AM nang itaas sa second alarm ang sunog. Sa kuha ng drone shot ni Muntinlupa City Mayor Rupi Biason, makikita ang naging lawak ng pinsala sa naturang lugar. Naging pahirapan din para sa mga bombero ang pag-apula sa apoy dahil sa hindi makapasok sa lugar ang mga truck ng bombero dahil sa panganib na mai-stock sarili sa mga fire truck. Kwento ng isa sa nasunugan, wala na silang naisalbang mga gamit dahil madaling araw nangyari ang sunog. Tingin yung anak ko doon na may sunog nga. Kaya nag-ano na kami, nagligpit kami ng konti. Yung damit lang dala namin. Tapos yun, naglabas na kami.
paglabas namin, hindi na kami bumabali kasi nga malakas ng apoy. Siyempre nagpapanik na kami, inigigtas lang yung buhay namin kaysa gamit maaano naman yun, makita pa namin yun. Inilaan na rin ng lokal na pamahalaan ng Alabang Elementary School para magsilbing evacuation center ng mga nawalan ng tirahan at naglagay na rin ng tents para sa kanila. Dakong 9:06 ng umaga nang ideklara ng fire under control ang insidente at pagdating ng 9:42 AM ay dineklara na itong fire out. Patuloy naman ang BFP sa isinasagawang investigasyon patungkol sa naging sanhi at halaga ng natupok na ari-arian. Tiniyak din ng Muntinlupa City LGU na mabibigyan ng ayuda ang mga nasunugan. Benedict Samson, UNTV Luzon Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng konsulta caravan sa Baguio City ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na layong mailapit ang serbisyo sa mga miyembro alinsunod sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang isinasagawang PhilHealth Konsulta Caravan dyan sa Baguio? Yes, Ella, magandang tanghali. First, patient encounter at registration. Itong mga serbisyong na ipagkaloob sa PhilHealth Konsulta Caravan Roadshow sa City of Pines. Ito ang unang hakbang para mapakinabangan ang konsultasyon, sulit at tama o konsulta package o konsulta benefit package ng PhilHealth. Muling hinahangad ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na madagdagan ang mga benepisyaryong hindi na kailangang ma-confine sa ospital. Kabilang sa mga maraming preventive care services na alok ng konsulta package, ang health risk screening and consultation, 13 essential laboratory tests at pagkakaloob ng 21 maintenance drugs and medicines. Pinasalamatan naman ng mga benepisyaryo ang paglapit ng serbisyo sa kanila. Alinsunod ang programa sa Universal Care Law na magmamandato sa pagbuo ng komprehensibong primary care benefit package. Pananaw umano ng ahensya na sa pamamagitan ng konsulta package ay mapanatiling malusog ang mga Pilipino. Sa Baguio City, 13 sa 16 na district health centers ang nasertipikahan na bilang primary care facilities kung saan pwedeng magparehistro sa konsulta package. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Grace, hanggang kailan tatagal yung konsulta caravan? Ngayong araw lang, Ella, yung kanilang konsulta caravan, pero pwede silang lumapit sa ating mga health centers dito sa Baguio City. Sa mga kababayan natin dito sa Baguio, pwede pa rin silang pumunta o tumungo sa mga district health centers para nga magpakonsulta sa kanilang mga kalusugan. Ella? Alright, maraming salamat Grace Doctolero. Bumida ang mayamang kultura ng La Trinidad Benguet sa pagdiriwang ng Strawberry Festival. Samantala, dessert galore naman ang mga residente at turista sa naturang bayan sa 12,000 strawberry cupcakes na inihanda sa 80 panadero. Nagbabalik si Grace Doctolero. Ipinagdiwang noong Sabado, March 16 sa La Trinidad Benguet ang Strawberry Festival 2024 kung saan tampok ang unique mini floats at makukulay na street dancing na nagpasaya sa mga turista at manonood. Bumidang naggagandahang environment-friendly at strawberry-inspired floats ng mga barangay. Kabilang din ang iba't ibang uri ng bulaklak kasabay ang makukulay na costume at cultural dance ng Drum and Lyre Corps at ng mga lumahok sa open category. Ang La Trinidad ang first-class municipality at capital ng lalawigan ng Benguet na tinaguri ang Salad Bowl of the Philippines ang siyang bagsakan angkatan ng highland vegetables na ibinibiyahe patungo sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kilala rin ang bayan sa pagiging rose capital of the Philippines at producer ng iba't ibang uri ng bulaklak. It's very amazing, especially we saw that kids very talented po sila and then naipapakita po natin yung culture natin. Very energetic po yung mga kids and mostly may mga cultural dances po. Pinapakita nila yung culture ng La Trinidad. Like, pinapakita nila yung how strawberry is very important.
Ang strawberry field ang nangungunang tourist destination sa lugar na nagpaunlad sa ekonomiya ng bayan, lalong-lalo na ang mga produkto mula sa strawberry na siyang One Town One Product o OTOP ng La Trinidad. Happy Strawberry Festival 2024! Strawberry cupcake dito, strawberry cupcake doon. Strawberry cake is everywhere. Bawat sulok sa La Trinidad Gymnasium kahapon, strawberry cupcake ang makikita. Happy Strawberry Festival! Bida rin sa Strawberry Festival ang nasa 12,000 strawberry cupcake na inihain sa Municipal Gymnasium. Tulong-tulong ang nasa 80 panadero para magawa ito. Para magawa ang 12,000 cupcakes, kinakailangan ng La Trinidad Bakers Association ng 248 kilos na fresh strawberries, 1,968 na itlog, at 148 kilos na white sugar. Sa aking paligid naman ay makikita ang mga replika ng World Record Giant Strawberry Cake na ginawa na ng lokal na pamahalaan noon pang 2002 na gaya nito, kung saan ngayong araw ay bukas sa publiko upang magkaroon ng picture at magkaroon sila ng remembrance ngayong Strawberry Festival 2024. Traditionally, we have a ceremonial slicing of cake every strawberry festival. But for now, we have a kayabang, we bake a kayabang cake and for cupcakes. And of course, to this strawberry festival, we have a bake replica for the Strawberry Festival 2002 to 2023. Maging ang mga foreign tourists mula Japan at Guam na mangharin sa masarap na strawberry cupcakes. Yes, I tried the cakes. It's delicious. Yes. The strawberries, of course, are very good. Yeah, so tasty. Tasty? Yes. Good. Yeah, strawberry is good. Libre ang cupcake sa unang 100 bisita. March 20, 2004 nang masungkit ng La Trinidad Benguet ang Guinness Book of World Record para sa giant strawberry cake na tumimbang ng mahigit 9,000 kilo na pinagsaluhan ng 10,000 individual. Happy Strawberry Festival! Grace Dr. Leroy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gaya ng inaasahan, panalo si Russian President Vladimir Putin sa presidential election sa pamamagitan ng landslide victory na 87% batay sa exit polls. Pinakamataas ito sa post-Soviet history ng Russia. Ito na rin ang panglimang termino ni Putin. Nasa 80 protesters naman ang arestado sa Russian cities sa huling araw ng botohan. Nagdeklara na ng state of emergency sa Southern Iceland dahil sa panibagong volcanic eruption sa Reykjanes Peninsula. Pang-apat na pagsabog na ito ng bulkan mula noong December 2023. Batay sa Icelandic Met Office, nagsimula ang malakas at mabilis na pagdaloy ng lava Sabado, March 16. Gayunman, bumagal ito, subalit tuloy-tuloy pa rin hanggang araw ng Linggo, March 17. Nakaabot na rin ang lava sa eastern defenses ng Grindavik. Nakuha na ng video ang pag-atake ng isang oso sa Slovakia. 2 tao ang nasugatan sa pag-atake at nagpapagaling sa ospital. Sa mga nakalipas na taon, may ilang naiulat na bear attacks sa bansa. Pinakamatindi noong 2021 kung saan isa ang nasawi. Batay sa mga researcher, tinatayang nasa 1,275 ang bear population sa Slovakia.
Sa kauna-unahang pagkakataon ng pagsali sa Liga ng Public Servants, maglalaro sa finals ng UNTV Cup Season 10 ang SSS Kabalikat matapos magwagi laban sa Ombudsman Craftbusters. Samantala, naipwersa naman ng Department of Agriculture Food Masters ang Do or Die Game 3 sa semifinals laban sa AFP Cavaliers. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. And the SSS will be in the finals. Hindi na pinayagan pang makahirit ng Do or Die Game 3 ng SSS Kabalikat ang Ombudsman Craftbusters sa Game 2 ng Best of 3 series ng semifinals ng UNTV Cup Season 10 na ginanap sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. First quarter, 11 points agad ang banat ni Samuel Ignacio para idikta ang momentum ng Ombudsman. Kontrolado rin ng Craftbusters ang boards 17 versus 5 ng Kabalikat para ilista ang 9 points advantage 30-21. Second frame, rumatsyada ng 12 points si Yurick Florino para alagaan ang abante ng Ombudsman 46-54. Third kanto, mainit pa rin sa Florino, scoring additional 9 points. Nanatiling dominado ng Craftbusters ang rebounds at assist, kaya naman namagapa sa 12 points ang lamang ng Ombudsman, 63-76. Last quarter, 5 points agad sa first minute ang buwelta ng SSS sa pangunguna ng 3 points ni Daniel Martinez. 8 puntos na lang ang lamang ng Ombudsman. Subalit napaangat ulit sa double digit ang abante ng Ombudsman. Nabuhayan ng crowd ang SSS under 5 minutes and 41 seconds mark courtesy ng corner 3-pointer ni Martinez. 2 puntos na lang ang hinahabol ng Kabalikat, 84-82. Nasundan pa ito ng steal ni Maki Escalona plus convert sa quick 2, tabla na sa 84 points. Last 3 minutes and 44 seconds na agaw na ng SSS ang kalamangan dahil sa N1 play ni Maki Escalona, 89-86. Umangat pa sa 7 points ang abante ng SSS after ng kanilang 7-0 run. Sinubukan pa sana ng Ombudsman na makahirit ng overtime, subalit nagmintis ang 3-point attempt ni Paul Ladja. Saktong tumunog na ang buzzer sa final score na 99-96. Panalo ang SSS. Best player of the game sina Maki Escalona na humakot ng 23 points, 1 rebound, 6 na assist at 5 steals. At si Daniel Martinez na kumamada ng 10 points, 3 rebounds at steals. Well, kasi yung teaching ko kasi sa team, depensa muna bago offense. So that's why nagagalit ako eh. Sabi ko, susunod yung offense pag depensa tayo. That's why nung nakadepensa kami, sumunod na yung offense. Sabi ko, just relax, just play defense. Offense will follow. Well, nagkaroon kami ng mga lapses sa depensa. And we give credit to SSS. Talagang hindi sila bumitaw all throughout yung game. At yun nga, na-maximize pa rin nila yung weapon nila, which is yung outside shooting. Anyway, we gone too far, guys. Dito kami, di ba? Si Ombudsman is masaya. Kasi hindi lahat nakakapunta rito sa semifinals round na to. Samantala, haharap pa sa battle for third place ang Ombudsman Craftbusters sa kung sino ang matatalo sa laban ng AFP Cavaliers at DA Food Masters. Second game, hindi napasuko ng AFP Cavaliers ang Department of Agriculture Food Masters sa kanilang bakbakan kahapon para sana isweep ang semis at makaabante na sa finals. Nanguna sa Food Masters si Elijan de Guzman at Sian Co na may combined 52 points. Kaya naman sila ang hinirang na best player of the game. Kumulekta si Sian Co ng 22 points, 10 rebounds, 4 na assists, 2 steals at 3 blocks. Habang si EJ de Guzman naman ay may 30 points, 4 boards at 3 dimes.
Una, I gave credit sa players kasi from Saturday, Monday, Wednesday, hanggang Saturday, puro up-tempo basketball. Pagod na rin yung mga yan. From October yata nagsimula. So, medyo napapagod na rin. Pero, talagang ayaw pa nilang gumipap. So, thank God, nanalo kami ngayon. Yung ginawa nung DA, nag-adjust sila para sa amin. So, yung mga key player namin na medyo na-depensahan nila ng bago kami naman, medyo na-late yung mga reactions namin. Bago pangalawa, mas eager yung gusto nilang manalo kaysa sa amin. Pero nagawa naman namin, nakakahabol nga kami. Kaso siguro yung extra effort lang ng bawat isa nawala sa amin. Magtutuo sa Do or Die Game 3 ang DA Foodmasters at AFP Cavaliers sa Miyerkules, March 20 na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isang mass blood donation drive ang muling isinagawa ng Members Church of God International Albay Chapter para sa mga nangangailangang pasyente sa lalawigan. Narito ang report ni Ryan Salatandol. Sa layunin na makatugon sa pangangailangan ng mga kapwa-tao, partikular na sa mga pasyenteng naghahanap ng dugo, muling nagsagawa ang Members Church of God International o MCGI ng isang mass bloodletting activity sa probinsya ng Albay. Idinaos ang nasabing aktibidad sa SM City, Legazpi, kung saan nakalikom ang grupo ng nasa 79 bags ng dugo na inaasahang makadurugtong sa buhay ng maraming pasyente sa lalawigan. Katuwang sa naturang blood donation drive ang Department of Health Bicol, Philippine Army, BFP, UNTV News and Rescue at ang SM City, Legazpi. 9 years na tayo magka-partner and we are very grateful for that po. Na sana huwag kayo magsawa. Ayon sa Department of Health Bicol, maaaring makatulong sa 3 hanggang 4 na tao na nangangailangan ng isang bag ng dugo. Lubos naman ang saya at kagalakan ng blood donors na maging kabahagi ng ganitong gawain. Ito'y advocacy ng ating kuya na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Alam natin, lalo na tigit dito po sa BRTTH po na nangangailangan po ng maraming dugo, mga kapwa nating taon. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga naging katuwang sa isinagawang blood donation activity. Hindi natin masusukat. Pero po talagang napakalaking tulong. Lalong-lalo na po, pag may mga lean months kami, yung ibig sabihin, kulang yung dugo namin, I always ask MCGI for help. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang suporta ng MCGI sa advokasya na inumpisahan ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na makapagbigay ng dugo sa kapwa-taong nangangailangan sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 20 na nagsasabi, "Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?" At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.